Paano nga ba magbayad sa Lazada gamit ang GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Lazada mobile app kung saan nakapag-add to cart na ako. Halimbawa, gusto ko tong item na to. I-tap lang natin yan and then proceed tayo sa pag-add to cart or add to my picks. After nyan, dapat mag-reflect na dito sa cart natin sa bandang baba yung in-add natin na item, which is itong nasa taas. So kapag chinek mo yan, ibig sabihin babayaran mo na yan. Proceed tayo sa checkout. Andito na siya sa list ng babayaran or yung bibilin natin talaga. Ang gagawin ko is i-uncheck ko yon. Bali pinakita ko lang paano mag-add to cart. And kahit nasa cart na siya, katulad nito, basta hindi naka-check, ibig sabihin pwedeng next time ko pa bilhin, kapag may budget na ako, at kung ano lang yung mga naka-check nga, yun lang ang bibili natin this time. So, napili ko na to, proceed tayo, check out. May mga discounts ngayon, especially for ngayon. By the time pinapanood nyo tong video na to, possible ibang promo. Ayan siya, maraming promo na nag-a-appear. And meron tayong store discount din at may mga voucher at free shipping discount na din. Meron din tayo nagamit mula sa coins. That's why from 1966 naging 1647. Dito sa view all methods, pwede na itong bayaran gamit yung cash on delivery. Ibig sabihin kung kailan lang dineliver, doon mo lang babayaran. Pero pwede rin bayaran agad. Pwede yung Maya, GCash, Lazada Wallet, or credit or debit card. Pero sa akin, GCash or e-wallet tayo. Pero bago tayo magbayad, dito sa pinakataas, i-make sure lang na tama yung pagpapadalhan ng mga items. Tap ko tong arrow. Kung sakaling hindi ito yung address, halimbawa, sa kamag-anak mo, sa parents mo, ipapadala at ibang address yon, i-tap lang tong address, fill upan yung information dito, at i-save. Mula doon, i-make sure lang na yun yung pipiliin ninyo as shipping address. So, tap ko ulit to. At muli, andito na tayo sa mga items na bibilin natin. Siya nga pala, pwede rin kayong gumamit na ibang voucher code. Halimbawa, may nakita kayo sa social media or sa Lazada mismo na pwedeng gamiting voucher code, apply nyo lang yan. At meron na kayong discount. Yun nga lang, based sa comparison, parang mas mura kung ang pipiliin kong voucher is yung nandito sa listahan mismo. So, ang gagawin ko ay i-remove ko na lang yung voucher at balik tayo sa kanina, naging 290. Mas mataas, so mas nakatipid tayo ngayon. From here, balik ako sa view all methods kasi GCash ang gagamitin ko. Tap ko yung confirm selection. Tap ko yung place order. At ilagay dito yung number sa GCash. Tap yung next. Hintayin ang code na may receive sa phone. Which is ito na siya. Enter ko lang dito yung code. Tap next. At yung MPIN na din. Tap ko na yung next. By the way, kung may ma-receive kayong OTP, wag nyo siyang ibibigay sa ibang tao. Ibig sabihin, may nangyayaring transaction or ina-access yung account niyo. So, kung hindi nyo alam kung ano mang transaction yon at may na-receive kayong OTP, pwede kayong mag-report sa GCash at wag nyo rin ibibigay yung OTP sa ibang tao. Now, na-enter ko na yung GCash dito. Also, may ma-receive din dapat na text na GCash account to Lazada is successfully linked na nga. This time, kapag order ako, pwede ko na lang siyang piliin dito sa list kasi na-record na or na-link na nga yung number ng GCash. I-place ko na yung order. At kapag ganito, i-make sure lang na may saktong balanse or sobra doon sa GCash para mag-proceed itong transaction na ginagawa natin. At isa pang text na confirmation naman nung ginawang pagbayad natin. So, nabawasan na dapat yung balanse sa GCash. At i-close ko na to. Nasa list of orders ko na siya. Kung babalik kayo sa homepage, halimbawa, nag-exit na kayo ng app, pwede nyo i-monitor kung kailan ma-deliver yung item ninyo. Punta lang sa accounts, andito siya to ship. At makikita ninyo yung status kung na-pack na ba or paparating na sa inyo. Pwede nyo ring baguhin nga pala yung address mula dito just in case na nagkamali kayo or nagbago yung isip ninyo. Tap nyo lang yung change address at pwede na kayo mag-proceed sa pag-enter ng new address. At piliin yon as shipping address na. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!